Insta360 Ace Pro o GoPro Hero 12? Alin nga ba sa dalawang to ang bibilhin mo? Well, samahan nyo ako sa video na to kasi iisa-isahin natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Insta360 Ace Pro at itong GoPro Hero 12 para magkaroon kayo ng ideya kung alin dito sa dalawa ang swak sa pangangailangan at paggagamitan mo. Pero bago yan, disclaimer lang muna. Ang review na to ay galing sa perspective ng isang content creator na nagmo-motovlog. Pero huwag kayong mag-alala kasi susubukan ko na masagot at ma-address lahat ng mga aspeto ng mga kamerang ito at ang posibleng mga katanungan nyo para makatulong sa pagdidesisyon nyo. Anyway, simulan na natin. Unahin natin yung form factor. Well, sa unang tingin, halos magkapareha lang ang forma ng dalawang to. Sa harap meron siyang lens, tapos merong screen na maliit. Well, hindi touchscreen yung mga screen na yan. Sa taas naman andito yung shutter button niya, tapos sa gilid, andyan yung power button. Now, ang screen ng GoPro, mapaharap man o likod, parehong nakikita natin yung display ng kinukunan niya. Now, pagdating dito sa Ace Pro, ang back screen lang ang nagsisilbing viewfinder. Dito natin makikita yung framing natin. Dito sa harap, nagsisilbing status LCD lang siya. Makikita natin yung memory, battery, saka camera setting. Pero bumawi naman siya kasi itong screen na to, pwede mong i-flip out. Parang ganyan. So, nakakatulong to para mapadali yung framing natin. Kunwari, vlogging scenario o yung mga shots natin na nasa baba, hindi na natin kailangan yumuko. Kasi makikita natin yung framing natin kung ilalagay natin yung screen na nakaganyan. Now, bukod sa pagkakaibang nasabi ko, itong Ace Pro medyo malaki at medyo mabigat compared dito sa GoPro. Ang GoPro around 155 grams. Ito naman around 180 grams. Aside doon, magkaiba din sila ng placement ng USB Type-C port saka ng kanyang memory card. Bale sa Ace Pro, andito siya sa left side. Ayan. Bale, nasa kabila yung battery compartment niya. Ayan. Itong GoPro Hero 12 naman, magkasama lahat. USB Type-C, memory card, saka battery compartment. Pagdating sa mounting, itong GoPro Hero 12, kung mapapansin natin, dito sa baba, meron siyang standard na 1/4 inch mount. Tapos, prong style na mounting din. So, pwede nating ilagay siya sa isang tripod o monopod na parang ganyan or dito sa standard na mounting ng mga action camera. Itong prong style. Bale, kailangan nating i-screw. Tapos, ilalagay natin dito sa standard na 1/4 inch mount. Ganito siya kung naka-mount na. Ayan. Now, itong Ace Pro naman, ang mounting niya, magnetic style or quick release na magnetic. Ito yung mounting niya na kasama sa package. Automatic, ganyan lang. So, hindi na siya bastang kakalas kung naka-mount na siya. Kung ikakabit natin to, yan. Tapos, kung tatanggalin, ayan. Now, based sa experience ko sa pagmumotor ko, hindi pa naman ako nakaranas na nahulog to gamit itong mounting niya na magnetic. Now, as far as build quality is concerned, parehong maganda at premium ang build quality ng mga kamerang to. Now, yung concern ng iilan dyan, especially pagdating sa Ace Pro, yung flip screen niya, yung durability ng flip screen niya, saka itong non-removable or non-user replaceable na lens protector or lens cover. Kung ikukumpara kasi natin dito sa GoPro, natatanggal to. Pwede nating palitan in case man mabasag or masira. Now, in fairness naman sa Insta360, nangako naman sila na in case man magkaproblema yung lens cover niya or mabasag, within 1 year, papalitan nila ng libre. Now, personally, hindi ako ganun ka-concern dito sa lens cover niya. Kasi sa iilang taon kong paggamit ng action camera since 2015 pa, never pa akong nabasagan or nagka-problema sa lens cover. Saka usually, itong mga action camera ko, meron akong nilalagay na tempered glass. Tapos, kung mapapansin nyo rin, kung matagal na kayong nanonood ng mga videos ko, meron din akong ND filter na nilalagay. Ganyan. Pagdating naman dito sa flip screen niya, ramdam ko na maganda at pulido yung quality nito. Actually, nahulog na tong kamerang to. Wala naman akong naging problema dito sa flip screen niya o kaya dito sa harap sa mismong lens cover or lens niya. Pero nakatulong na hindi naka-open, hindi nakaganyan yung screen niya habang nahulog. And so far, pagdating sa screen, base sa experience ko lang, itong touchscreen niya sa likod, itong Ace Pro, maganda at responsive. Itong GoPro naman, paminsan-minsan, nakakailang pindot pa ako or nakakailang swipe pa ako bago siya gumana. Now, take note, parehong naka-screen protector itong dalawang to. Anyway, itong Insta360 Ace Pro, meron siyang 1/1.3 inch na 48 megapixel sensor. Samantalang itong GoPro Hero 12 naman, meron itong 1/1.9 inch na 27 megapixel sensor. Sa madaling sabi, mas malaki ang sensor nitong Ace Pro. Now, generally speaking, pagdating sa sensor size, bigger is better. Lalo na pagdating sa low light performance. Pero ang tanong dyan, kung nagtatranslate nga ba sa real world advantage
ang malaking sensor nitong Ace Pro. So para makita nyo, ito yung side-by-side na kuha ng Ace Pro saka GoPro Hero 12 habang gamit ko sila na nagmumotor sa gabi. Siguro naman kitang-kita nyo na mas maganda ang Ace Pro kaysa GoPro Hero 12 sa mga night shots. Well, it makes sense kasi bukod sa nasabi kong mas malaki yung sensor size niya, meron din siya 5nm or 5 nanometer na AI chip na tumutulong para ma-enhance yung kuha niya sa mga low light situation gamit ang pure video mode. Now, idagdag ko na rin na itong kamerang to, itong Ace Pro, is co-engineered by Leica. Isang high-end camera brand na matagal na at sikat sa magaganda at mamahalin nilang produkto. Now, I know mostly sa atin, ginagamit itong mga kamerang to sa araw. So, ito naman yung side-by-side example natin. By the way, sa mga test na to, as much as possible, pareho yung settings na ginagamit ko. Overall, parehong maganda ang kuha nitong dalawang action kamerang to as long as maganda din yung sikat ng araw. Sa mga high contrast situation, although pareho silang merong HDR or high dynamic range na feature, mas mataas ang nakikita kong dynamic range nitong Ace Pro. Now, itong Ace Pro, ang HDR feature niya, automatic na nag-a-activate kung ang gagamitin mong resolution is 4K at 30 FPS or lower. Samantalang itong GoPro Hero 12 naman, meron siyang HDR feature na kailangan mong iset manually. Tapos available siya sa 5.3K saka 4K na resolution. Now, speaking of resolution, meron tayong maraming pagpipilian dito sa mga kamerang to. Ang GoPro Hero 12 1080p hanggang 5.3K yung resolution na kaya na itong isupport. Itong Insta360 Ace Pro naman, 1080p hanggang 8K yung resolution na kaya nitong kunan. Yes, tama yung narinig nyo, 8K. Now, kung 4K pababa yung resolution na gamit mo, meron din siyang clear image zoom na feature. Bali, pwede kang mag-zoom in sa feature na yan without visible loss of quality. Sa pagkakaintindi ko, isang advantage to dahil sa sensor na gamit nila at sa laki ng resolution na kaya nitong isupport. Now, syempre, on paper, maganda pakinggan yung napakalaking resolution. Pero isa sa dapat nating i-consider na pagdating sa mga resolution na 4K, 5.3K, 8K, malaki din yung kakainin ng memory dyan. Medyo pahirapan din siya sa pag-e-edit. Kailangan mo ng relatively malakas na computer o kaya cellphone para maging smooth ang experience mo sa pag-e-edit. With that being said, ang usual na resolution na ginagamit ko, either 1080p lang o kaya 2.7K. Saka yung frame rate naman, 24 FPS lang. Bale, yung habol ko kasi, yung cinematic motion blur. Kaya kung napapansin nyo, meron ako nito. Ang tawag dito, ND filter. Shades para dito sa ating mga camera. Dahil sa mga ND filters na to, kaya nating i-achieve yung cinematic motion blur. In other words, hindi ako ganun kahilig sa slow motion. Pero kung ganun yung hilig mo, itong dalawang kamerang to capable sa high frame rate na recording. Itong Ace Pro, kaya nito ang 4K 120fps. Tapos 1080p 240 FPS. Well, sa aspetong to, medyo nakakaangat ang GoPro. Kasi bukod sa kaya niya yung 4K 120 FPS saka 1080p 240 FPS, meron din siyang 5.3K at 60 FPS saka 2.7K at 240 FPS. Now, bukod sa mga options na yan, meron ka ring pwedeng pagpilian na aspect ratio. Well, typical ng mga action camerang to ang 16:9 saka 4:3. Pero itong GoPro, meron siyang unique na aspect ratio, ang 8:7. So, ang aspect ratio na yan, pabor mapa horizontal man or vertical na output. Kailangan mo lang siyang i-crop sa pag-e-edit. Itong Ace Pro naman, although wala siyang ganong aspect ratio, pero meron naman siyang tinatawag na free frame mode, kung saan marami ka ring aspect ratio na pwedeng pagpilian after mong mag-shoot. Saka hindi lang aspect ratio, kasama na doon na kaya mong i-on o kaya i-off yung stabilization. Pati na rin yung pagpili ng field of view. Speaking of field of view, meron ka ding mga pagpipilian dito sa mga action camerang to. Now, of course, bilang isang moto vlogger, ang usual na ginagamit ko ay yung malawak yung kuha. Kung itong Ace Pro ang gagamitin ko, naka-action view siya para sa malawak na kuha. Samantalang itong GoPro naman, super view yung ginagamit ko. Although meron pa siyang malawak, yung tinatawag na hyper view, pero hindi ko trip kasi masyadong distorted yung mga gilid. Now, kung gusto ko namang tanggalin yung fisheye look, meron din siyang tinatawag na linear dito sa GoPro, tapos D-warp dito sa Ace Pro. Now, sa mga magtatanong dyan kung alin sa dalawa ang mas wider yung kuha, well, itong GoPro Hero 12. Maliit lang naman. Now, isang aspeto na dapat ko ring sabihin ay yung color profiles ng mga kamerang to. Now, itong Ace Pro, meron kang maraming pagpipilian bukod sa usual na standard, tapos vivid, tapos flat. Itong GoPro Hero 12 naman, meron siyang natural,
meron siyang flat, tapos meron siyang vibrant. Tapos syempre yung tinatawag na log color profile. Napabor pagdating sa pagko-color grade. Now bukod sa log color profile, meron din siyang 10-bit color. Samantalang itong Ace Pro naka 8-bit color. Now is it a deal breaker? Well, depende na sa paggagamitan mo. Ang advantage ng 10-bit color, kahit i-push mo ng medyo agresibo yung pagko-color grade mo, hindi ganun kadali mag-degrade yung image quality niya. Now usually, ang log color profile kasama yung 10-bit color, ginagamit yan ng mga professionals. Pero word of caution lang, pagdating sa 10-bit color nito, saka log color profile, aside sa malakas siyang kumain ng memory, mabigat din siya at matrabaho sa pag-e-edit. Pero kung ayaw mo ng ganon, gusto mo ng mabilis na workflow, 8-bit color is good enough. For reference, itong gamit na camera ko, mirrorless camera, 8-bit color lang. Itong nakikita nyo ngayon. Saka idagdag ko na rin na itong GoPro Hero 12, pwede mo namang i-disable yung 10-bit color niya para ang magamit mo is 8-bit color na lang. Now, as far as stabilization is concerned, parehong maganda at smooth ang kuha ng mga action camerang to. Well, andito na tayo sa punto ng teknolohiya natin na kahit tumatakbo tayo, kahit hindi ganun ka-stable yung pagkuha natin ng mga videos, pero ang nagiging resulta, parang nakagimbal pa rin. Although kung kikilatisin nating maigi, mas smooth ng konti itong GoPro Hero 12. Pero hindi siya ganun ka-obvious kasi yun nga, maganda din yung kuha nitong Ace Pro. Pero kung low light na yung pinag-uusapan itong GoPro, hindi ganun kaganda. Mapa-stabilization man o yung mismong image quality. Unlike dito sa Ace Pro, kasi yun nga yung sinabi ko kanina na malaki yung sensor size niya. Saka meron din siyang dedicated na pure video mode para sa low light situation. Now based on my experience, itong GoPro Hero 12 na battery, kaya na itong umabot ng 2 hours, 1 minute sa 1080p 24 fps na recording. Ito namang Ace Pro, 1 hour, 55 minutes. So medyo nakakaangat to pero konting-konti lang. Now pagdating naman sa charging time, nakakaangat itong Ace Pro. Kasi nagso-support ito ng fast charging o kaya PD charging or power delivery charging. Within 22 minutes, kaya mong i-top up ito ng 80%. Kaya nitong punuin itong battery to ng around 40 to 50 minutes. Itong GoPro Hero 12 medyo matagal tayong mag-aantay kasi hindi supported ang fast charging dito. Bali more or less 2 hours yung inaantay ko para mapuno to. Sa usapang audio quality naman, ito yung sample ng mga action camerang to gamit ang internal mic lang. Check mic, check mic, check. This is your boy Jay Moto Audio Check Insta360 Ace Pro with GoPro Hero 12 mic check 1 2 1 2 check mic check mic check. This is your boy Jay Moto Audio Check Insta360 Ace Pro with the GoPro Hero 12 mic check 1 2 1 2. Ito naman yung sample niya kung ang gamit natin is wireless mic. Bale, ang wireless mic na gamit ko or Bluetooth mic na gamit ko ay yung mic ng Fridcon FX. Well, tama yung narinig nyo kasi kung dati-rate ang Insta360 cameras lang ang nagsusupport ng Bluetooth mic, itong GoPro Hero 12 meron na ring support sa wireless mic or Bluetooth mic. Yun nga, nagagamit na rin natin yung Fridcon FX or Fridcon Intercom bilang wireless mic nito. So ito yung audio ng Insta360 Ace Pro connected sa isang Bluetooth Intercom Fridcon FX. Close visor, mic check 1 2 1 2, mic check 1 2 1 2 3 1 2 3. This is your boy Jake Moto. Kumusta kaya ang audio? Actually pwede naman natin gamitin. Pagdating sa external na wired mic, wala akong side by side example sa dalawang kamerang to. Kasi itong GoPro Hero 12, wala akong mic adapter. Medyo mahal kasi ang mic adapter nito. Around 3,000 or 3,500 pesos kung di ako nagkakamali. Now, itong Ace Pro, meron akong sample. Kasi ito, relatively mura lang yung mic adapter niya. So, ilalagay natin sa gilid. Tatanggalin lang natin yung cover niya. Tapos, yan. So, yan yung magiging itsura niya kung nakakabit na yung mic adapter. So, minimalist lang, hindi ganun kalaki. So, bale ito yung sample ng Ace Pro na merong external wired mic. Ang panahon, mainit pa sa jowa mo. Pero banda dun, merong ulan yata. Yun, dun sa bukid. So far, maganda naman yung quality nito. I'm sure ganun din ang GoPro pagdating sa wired mic. Kasi isa yun sa magandang aspeto ng GoPro action camera. In general, masasabi kong pareho silang sa test factory pagdating sa audio quality. Pero syempre, given na maganda din yung mic na gamit mo. Saka kung sa pagmumotor mo gagamitin, make sure na meron kang wind muff or windscreen para hindi masyadong maingay or wala masyadong wind noise. Now, idagdag ko na rin na itong Ace Pro, meron siyang gain adjustment. So, pwede mong hinaan or lakasan
yung volume ng pickup ng external mic mo. Samantalang itong GoPro Hero 12 naman, merong tinatawag na dual channel recording. So habang ginagamit mo ang external mic na wireless, meron kang dalawang recording source. Isa galing sa camera mismo at isa galing doon sa wireless mic or Bluetooth mic na gamit mo. Anyway, pagdating sa game-changing features or sabihin na nating innovation, itong Ace Pro, bukod sa sinabi ko kaninang AI chip na nakakatulong para sa low light recording, well, meron din siyang smart features katulad ng gesture control. Sa pamamagitan ng feature na yan, pwede kang mag-start or mag-stop ng recording gamit ang palad mo. Iaangat mo lang. O kung gusto mong kumuha ng pictures, pwede rin. Peace sign lang. Aside dyan, meron din siyang cancel recording feature. Bali kung ayaw mong isave yung recording na kasalukuyang kinukunan mo, long press mo lang itong shutter button niya. Automatic madidelete na yung recording na yon. Tapos meron ding feature ang Ace Pro na pwede mong dugtungan yung mga videos na natapos mo nang i-shoot. Bali, pupuntahan mo lang sa gallery, titingnan mo yung videos na gusto mong dugtungan, tapos pindutin mo yung recording icon dito sa screen para ma-continue yung video na natapos mo nang i-shoot. Hindi lang yun kasi pwede ka rin mag-pause ng recording. So kung for example, tapos ka na sa recording mo dito sa lugar na to, lilipat ka ng ibang lugar, pwede mong i-pause muna, tapos dun sa kabilang lugar, lilipatan mo, continue mo yung recording. Now, aside doon, meron ka ding highlight feature. Kung isang mahabang video yung ginawa mo, tapos gusto mong paikliin, pupunta ka lang sa gallery ng Ace Pro, tapos hahanapin mo yung video na yon, tapos enable mo yung highlight button, yung parang bandera, i-highlight mo yung part na gusto mo. After mong ma-highlight yon, pwede mo siyang i-save as one clip o kaya individual clips. So, parang nag-edit ka na dito sa mismong kamerang to, kahit hindi mo pa na-transfer yung mga videos mo. Tapos, isang advantage nun kasi pwede mong i-delete yung mahabang video mo. So, nakatipid ka rin sa memory. Now, pagdating dito sa GoPro Hero 12, wala akong nakikitang innovation. Pero kung ipipilit man natin, siguro yung 10-bit color, saka yung max lens mode niya na isang accessory na kailangan mong bilhin para mas maging wider yung kuha nitong GoPro. Pero yun nga, yung 10-bit color na yan, saka yung max lens mode, hindi siya bagong feature or hindi siya game-changing feature talaga. Kasi sa dating GoPro Hero 11 pa lang, nakita na natin yung mga feature na yan. Anyway, isang aspeto na dapat ko nung isali ay yung application na kasama nitong mga action camera to. Although pareho naman silang functional at nagagawa natin doon yung basic na pag-e-edit. Pero masasabi ko may advantage ang Insta360 app. Base na rin sa naging experience ko. Mas madali at mas mabilis yung pagta-transfer mo ng file sa Insta360 app. Saka pwede mong i-minimize or i-run sa background yung pagta-transfer mo. Itong GoPro kasi bukod sa mabagal yung pag-transfer niya, hindi mo rin pwedeng i-minimize yung app kung kasalukuyan or hindi pa tapos yung pagta-transfer ng file. For reference, yung 1 minute 40 seconds na video na nakunan ko gamit ang mga kamerang to sa Insta360, nagawa niyang i-transfer yon ng around 52 seconds. Itong GoPro natapos siya ng around 4 minutes 30 seconds. Now take note, parehong cellphone yung gamit ko. Anyway, pagdating sa pag-e-edit gamit ang app, maraming templates na available dito sa Insta360. Kasama na dyan yung bago nilang feature na AI Warp na masasabi kong pang-hype pagdating sa pag-e-edit. Now bilang isang content creator, napaka-importante din na kahit papaano maging efficient tayo at mabilis tayo sa ating workflow. Now itong dalawang kamerang to, pareho naman silang drag and drop na yung mga files mo after mo mag-shoot. Pero syempre, itong Ace Pro, gaya ng nasabi ko kanina, since meron ka ng konting editing na nagagawa, napapabilis niya yung overall workflow mo. Now lastly, pagdating sa presyo, itong Ace Pro is around 26,990 pesos. Itong GoPro naman is around 23,999 pesos. In short, mas mahal to kaysa dito. Pero syempre, hindi lang naman presyo yung consideration ng gustong bumili nito. Kaya nga andito ang video na to para yung mga factors na yon maisa-isa natin. Kung alin nga ba ang babagay at swak sa pangangailangan mo. Ito bang Insta360 Ace Pro o kaya itong GoPro Hero 12? Now kung ako yung tatanungin, kahit alin sa dalawang to, pareho silang capable. I'm sure makakagawa ka nito ng magagandang content na katulad din ng mga iniidolo mo. Pero yun nga lang, kailangan mong paglaanan ng oras para matutunan at pag-aralan ang mga features ng mga kamerang to. Now for me na gumagawa ng moto vlog o kaya ng mga sit-down vlogs katulad nito, I think mas babagay sa akin or mas mabagay sa workflow ko itong Insta360 Ace Pro. Now sa mga interesadong bumili dyan, ilalagay ko yung link kung saan makakabili kayo nito or mga kamerang to either sa description o kaya sa comment section. Now kung gusto mo namang makita yung dedicated review ko dito sa Insta360 Ace Pro, panoorin itong video na to.